Muli, magandang umaga. Napakahalaga po yung ating mga pag-aaral po ngayon. Nasa bahagi po tayo ng halos karamihan, Revelation. Ano po? Yung mga nagte-take note dyan. Ano po? Wag po nating asahan yung ibang, kaya ngayon nagsasarili po tayo ng pag-aaral. Kasi kung ano nasa Bible, yung po sinusundan natin, hindi tayo gumagawa ng mga ibang rekado na kung ano-ano. Ano po? Napagkat panahon na po na kung makikita po ninyo yung takbo ng ating kapanahunan. Ang sabi ng Biblia, lalaganap ang kasamaan. At makikita niyo maging sa pamahalaan natin, yung mga nakasuot diyan ng mga judges, yun din, mga judge na gaganap, sila rin may mga tama. Wala na po, ito na po yung panahon natin ngayon. Yung digmaan ngayon, kailan nun? Russia, bumanat na na. Somali na. Tinira yung Ukraine. Patuloy yung bahagi ng digmaan na, lumalaganap. Ano po? Hindi lang natin nakikita. Yung ating kalamidad, diyan na yan. Patuloy na po yan. Ano po? Na kapag sinasanay na tayo sa mga bagay na matitindi na nagaganap sa kasalukuyan. Na po, hanggang ngayon, 2,000 plus na. Yung sa Venezuela ba ito? 2,000 plus na yung mga nangangamatay dyan. Ngayon kayo nakakakita na kahit na batang minor de edad, nambabaril na sa school, laganap na po yan. Namumulaklak yung mga kabaklaan. Sige rin ang kasal nitong mga pare-pare yung same-sex. Kaya na po yung panahon po natin ngayon. Ang tema po natin ngayon, tulad ng aking nabanggit, last week, baka medyo mahaba, pero okay lang kasi diyan tayo kakain. Apa? Sino nakaalala na ngayon ay first Sunday na last fellowship? Okay, praise God. Now, ang ating tema, Millennial Kingdom. Katulad ng ating binasa ng ating tagapanguna, matatagpuan yan sa Revelation chapter 20. Diyan po yan. Verse 1 hanggang 6, andyan po yan. Ano po? Mahaba po yan. Ayan. Okay, basahin na natin para masundan. At nakakita ako ng mga trono at ng mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila ay nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggang hindi natatapos ang 1,000 taon. Meron pa ba? Pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sa halip, sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Okay na. So, puri ng Panginoon. Kanyang pagbibigay sa atin ng tema. Nako? Tayo po humingi ng basbas sa Panginoon. Sumandali. Amang Banal, salamat po muli. Narito na po kami sa yugto na kung saan kakaroon ng pagkakataong pagsalusaluhan ng iyong mga katotohanan. Bigyan mo po kami ng pangunawa. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa bagay pong ito, Diyos, makita po namin, Ama, ang mga bagay magaganap sa inaharap. At patuloy, Panginoon, na pagpalain mo po sapagkat nalalapit na po ang panahon ng pagbabalik ng aming dakilang tagapagligtas. Bless mo po kami lahat ngayon na sa bagay, Panginoon, ng aming mga pag-aaral. Ama, makita po namin ang mga bagay ng katotohanan at may bahagi, O Diyos, lalo na doon sa mga walang kaalam-alam. Bless po kami lahat sa pangalan ng Jesucristo. Amen. Amen. Sa Bible word meaning, ang mili,
Ha? Ang 6 taon. Yan. Pag dinugtong mo, millennium, ibig sabihin, 1,000 years. Na po? So, sa Biblia, ang katagang millennium ay tumutukoy sa darating na panahon na pagharian ng ating Panginoon Kristo ang sanglibutan sa loob ng 1 taon, 1,000 taon. Na po? Ang panahon pong ito, magaganap after na matapos na yung bawat bahagi ng hanay. Hanay. Pag-aralan po natin para makita po natin yung hanay ng mga kaganapan. Kasi marami pong katuruan na minsan nauna yung second coming sa bahagi ng rapture. Ay hindi po tayo yan. Dahil hindi na po tayo pinag-aantay dyan. Ang pinag-aantay sa atin yung pagbabalik ng Panginoon. Hindi yung kapigatiang darating sa sanglibutan. Yun po. So, pag-aralan natin yung hanay na mga kaganapan bago tayo darating doon sa tinatawag na Millennium Kingdom. Na po? So, now, ang panahon pong ito, magaganap pagkatapos ng rapture. Yan. Magaganap muna ang rapture na tinatawag na hiwaga o mystery. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 52 to 53, verse 51 to 53. Mystery. Hiwaga. Hindi lahat mamamatay sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon. No? Maaaring ito na yung panahon natin ngayon. Ha? Anong malay natin? Baka mamaya darating na bigla ang Panginoon. Ha? Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga natutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli at walang kasiraan at ay babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbibihis ng walang kamatayan. Ano po? So, yun po yung mga bahagi na makikita po natin. Yung walang kasiraan, yun po yung pwedeng pumasok sa bahagi ng pag-ari ng Diyos sa langit. Ano po? Now, pagbabago, ito po yung ating inaantay. Ito po yung mga pangako kung mga ating titingnan, pag tinanggap mo ang ating Panginoon Kristo, tatahanan sa iyong banal na Espiritu. Yan. Lagi natin paulit-ulit na inaano po yan kasi marami nagtuturo na hinihingi ang banal na Espiritu na bumaba. No? Nasa iyo na yung tatak ng banal na Espiritu. Ang sabi diyan, tanda ng pangako ng Panginoon sa atin. Yung pangako na yun, yung kanyang pagbabalik. Ano po, yun ang katuparan ng bahagi ng ating inaasahan sa ating relasyon sa ating Panginoon Kristo. Ayan. Rapture. Yan po. Aagawin ang lahat. Sabi diyan, kisap mata. Gaano kabilis itong kisap mata na to? See? Mas mabilis pa rito sa kataga na kisap mata na binabasa po natin. Yung mga pangyayari pong yan. Ano po? Yung anong talata nito? Yung John chapter 11 verse 25 to 26. Dalawa po yun. Yung kahulugan po dyan. Ano po? Ano to? John chapter 11 verse 25. Ang sinumang okay. Sinasabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Yung kabuhayan buhay na talagang mula sa Panginoon. Siya ang pagkabuhay na pagkakalob. Bukod doon, siya pa rin ang buhay na magkakalob doon sa patay na muling mabubuhay. Na po? Yan. Ang tinutukoy po rito sa
verse 25, ayaw mga nangahimlay na. Gaano man katagal yan. Na po, mga nahimlay na. Na po, siya ay on the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Yun po ron. Siya ay muling mabubuhay. At yung nabubuhay, nananampalataya sa Kanya, ito tayo ngayon. Ito. Na po, pag dumating ang Panginoon, hindi ka na kakaroon ng karanasang mamatay sa physical. Kagad-agad. Yun ang sinasabi ron. Babaguhin tayo. Kaya dalawa pong ibig sabihin po niyan. Okay? Now, ang sabi po ng kalawang Timoteo, chapter 2, verse 11, okay na, kapatid? Ayan. Tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo nangamatay, nakakalakip niya, ay mga bubuhay naman tayong kasama niya. Panghawakan po natin yan. Tiyak po yan. Wala pong kalungkutan. Kaya nga sa atin, yung kamatayan, ang tawag yan, pagtulog lang eh. Kung may relasyon ka sa Panginoon, natutulog lang yan. Kasi, andun ang bahagi ng ating pakinabang sa bahagi ng kamatayan. Hindi ditong buhay natin. Marami po tayong nararanasang hirap ngayon. Mga problema. Pagpatay ka na, sabi ng iba, tahimik na, wala na. Tahimik ka kung ligtas ka. Meron ka relasyon sa Panginoon. Pero kung wala, kabagabag ka. Ano po? Now, yan po. Ang sino bang kadakip na nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, blessing ang kamatayan para sa Kanya. Now, verse, okay. Pagkatapos na maganap ang 7 years tribulation, kanina rapture, ngayon tribulation period. Na po, ito po yung talagang pinanghawakan po natin. After na magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, ang inaantay po natin yung pagbabalik ng Panginoon. Pag binatak na tayo, pasok agad yung kapighatian. Sa Matthew chapter 24, verses 21 to 22. Sabi diyan, yung kahirapan na darating sa sanglibutan na hindi pa nararanasan ng sanglibutan ni minsan. No? Magaganap yan sa ngayon. Ang sanglibutan dito, tayo. Ano po? Hindi pa natin nararanasan yung lahat ng mga bagay na nakikita po natin dyan, hindi pa yan. Yung bahagi ng tinatawag na kapighatiang darating sa sanglibutan. Pag dumating ang ating Panginoon Kristo, binatak tayo, kagad-agad pasok po yung Three and Holy Spirit sa panahon ng kapighatian. Alam mo, Three and Holy Spirit? Ano po? Satan, Antichrist, pagkatapos yung bulaang propeta, the prophet, false prophet. Yan po sila po ang mag-ahari dito. Ano po? Sila ang magbibigay ng lahat ng kasakitan dito po para maganap ang mga bagay na pahirap sa tao. Na po? Tayong ito ng Diyos. Dahil doon sa mga bahagi na kung saan mas minahal ng tao yung kadiliman kaysa sa bahagi ng kaliwanagan. Ano? Yan sinasabing 7 years tribulation period. Walang katulad na kapighatian magaganap sa buong sanglibutan. Na po? Yan. Revelation chapter 12, kilalanin natin. Una na, yan ang Diablo. Revelation chapter 12, verse 3 and 4. Yan. Isa pang palatandaan ng lumitaw sa langit. Pansinin ninyo, iba-ibang kanilang pinagmulan. Ito nanggaling sa langit. Isang napakalaking pulang dragon. Ito ay may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis sa mga yun sa lupa. Pagkatapos tumayo ang dragon sa paanan ng babaeng malapit na ang mga anak upang lamunin ng sanggol sa sandaling ito'y isilang. Wala na? Okay. So, makita natin.
puro simbolo ang pinakikita dyan. Pero ang tinutukoy pong dragon dyan, na pulang dragon, walang iba ang Diablo. Si Satan, kinaladkad ng kanyang buntot, yung 1/3 halos na mga bituin, ang tinutukoy pong bituin dito, mga anghel na tumikwas din sa Diyos. Yan po yung nandyan sa atin ngayon. Kapiling natin yan, kasama natin dyan, nakapaikot. Ano po? Kaya nga Panginoon, nung nakaraang pag-aaral natin, gusto niyang hugasan yung mga paa natin ng salita ng Diyos. Kasi lahat ng bahagi na nakapaikot sa atin, marumi, pollution. Pag binasa niyo yung Ephesians chapter 6 verse 12, nandyan yan, mga may kapangyarihan na nandyan nakapaikot. Ano po? Pero hindi po sila po pwede sa mga anak ng Diyos. Na po, kasi may shield na ang anak ng Diyos, yung dugo ng ating Panginoon Kristo, ang banal na Espiritu. Okay? Yan po. Now, pangalawa, ang Holy Spirit, Antikristo. Revelation chapter 13, verse 1, makikita natin yan. Pagkatapos ay nakita kong umahon sa dagat ang isang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay, halos magkapareho. May kuruna ang bawat sungay. Ang kuruna wala sa ulo, nasa sungay. May kuruna ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalang lumalapastangan sa Diyos. Now, maaaring mag-isip kayo, ano yung mga 10 ulo na ito? No? Ano yung 7 sungay na ito? Bakit nandun nakasuot yung korona? Sa 7 sungay na ito. No? Makapangyarihan po yan. Yan po yung Vatican. 7 hills of Vatican City. Ng emperador po yan. Yung 10 ulo po ito, ano po, ito yung darating pagdating ng kapigatian, papasok po dyan. Yung bahagi ng tinatawag natin 10 hari, no? Na magpapatuloy sa gawain ng panahon ng kapigatian. Ano po? Okay. Pangalawa po yan. Yung pangatlo, Revelation chapter 13, verse 11. Ito, galing po ito sa dagat. Ha? Itong ano na to, ating binasa kanina. Yung tubig nagre-represent sa tao. Yung isa galing sa langit. Pangalawa, galing sa dagat, sa tubig. Nagre-represent po, galing po yan sa tao, si Antikristo, galing sa tao. Kaya sabi ng Revelation chapter 13, verse 18, itong ano na to, si Antikristo, tao. Ano? Tao siya. Okay? Now, Revelation chapter 13, verse 1, yun na, no? False prophet. Ito yung pangatlo. No? Revelation chapter 13, verse 11. Dito sa lupa. Galing siya sa lupa. Yung isa galing sa tubig, yung isa galing sa langit. Yung false prophet, galing siya sa lupa. No? Ang kanyang anyo, para siyang kordero. Pag sinabi mong kordero, tupa, maamo. No? Maamo yan. Pero ang kanyang nature o kalagayan, kanyang kalikasan, para siyang anong tawag nito? Dambuhala na leon. No, ganun po siya. Mabagsik. Mayroon siyang kapangyarihan, power sa kanyang sarili. Nakakapag-represent siya, papakita siya, magician, na mga apoy na nagmumula sa langit, no? Pero paningin lang yon. Hindi actual na talagang totoo. Ano po? Yan po. Marami po siyang ililigaw. Ano po? Pag tinignan po nyo, yung Revelation chapter 13, verse 12 to 17, ayan po siya. Ginamit niya lahat ng kapangyarihan ng unang halimaw ni Antikristo upang ipatupad ang kagustuhan nito. Ang lahat ng tao sa lupa ay pinilit niyang sumamba sa unang halimaw na nagkaroon ng sugat sa nakamamatay, ngunit gumaling na. Kahanga-hanga ang mga kababalaghang ginawa ng pangalawang halimaw na nagpaulan siya ng apoy mula sa langit at ito'y nasaksiyan ng mga tao. Nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw
Nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan sa tabak, ngunit nabuhay. Ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng hininga ang larawan ng unang halimaw, kaya makakapagsalita ang larawan at ipinapapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. Walang pili yan, lahat. At walang maaaring magtinda o bumili, malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang nakatumbas ng pangalan niyon. See? Makikita niyo yan sa Revelation chapter 13, verse 18, 666. Yung tatak na yan. See? Yan hindi tato. Hindi actual yan na makikita mo dumi sa katawan. Ito yung mga bagay kung pupunta ka ng grocery, bibili ka ng mga walang pagdating mo ron sa counter, saka lang ididikit sa ilaw, saka mo makikita yung presyo. Ganyan po yan. Pagdating ng panahon, paglapit mo lang, bigla yan, madali na lang yan. Paglapit mo lang sa isang tindahan, pagkikita mo lahat, pagpasok mo lang sa mall, makikita lahat, kung may tataka, wala, lahat. Alam na yan. Mangangawil ka, magiging tour guide ka, hindi ka pwede maging tour guide kung wala kang tatak. Lahat. Yan, magtatanim ka, hindi ka pwede magtanim kung wala kang tatak. Lahat ng kalayaan ng tao mawawala, hahawakan ng kapangyarihan nitong mga ito. See? Wala. Hindi bumili. Hindi ka makakabili. See? Mangangawil ka, hindi ka pwede mangawil kung wala kang tatak. Yan po. Ang magsasagawa dyan, ang bulaang propeta. Okay? Bibigyan ng kapangyarihan yung imahe na magsasalita. Ito mismong imahe na ito, nagsasalita rin sa kanyang sarili na sambahin siya. Ang hindi sumamba sa kanya, papatayin. See? Makikita nyo gaano kahalaga po ito. Mahalaga po yan. Eh ngayon pa lang, wala pa yan. Ang dami nang sumasamba sa imahe. Kinakausap, niluluhuran, binibigyan, ninalayan ng pagkain doon sa paanan. See? Sinasamba. Eh di lalo na dito. Nakikita mo nagsasalita sa harapan mo. Makapangyarihan. Hindi lang nyo nakikita yung mga bahagi na nagaganap eh. Pumunta ako ng Makati. Isang bulwagan na ganyan, malaki. Naka-stack yung mga sementong puti. See? Pagkatapos, ito yung gawaan nila. May grupo doon. Sigiran ng pintura. Ano lang yan eh? Segundo lang yan eh. Minuto lang. May timplahan ng drum dito. Sige lang ang buhos ng taga-buhos doon sa hulmahan na goma. See? Pagkatapos, pagdating dyan, maya-maya lang, pwede nang tungkabin yung goma. Buo na siya. See? Tapos nadaan na doon, may mga nagpipintura na. Pagkatapos mayroon din mga naglalakbay. Dala-dala nila yung bahagi ng kanilang mga papel. Nakatulad nito, may papel. Pagkatapos may perma ng Boys Town. Kadalabasin nila, galing sila sa Boys Town. Mga sumasakay pa yan ng eroplano. Pag nagdadala sila, marami. Yung mga items nila na natapos na. Galing sila sa Boys Town, kunyari, ganun. Yan. Permado ng kanilang chaplain. Pero take lahat yan, hanap buhay. Mas pinupuntirya nila yung mga eskwelahan ng mga madre, ng mga pare, seminaryo. Kasi tiyak yun, bibili yung mga yun. See? Yan po yung modus operandi. So lalo na sa panahon ito, nakikita mo nagsasalita sa iyo. See? Eh kung yung mga hindi nagsasalita na apog lang, hinuluhuran mo, kinakausap mo, binibigyan mo ng papuri, ng mga hinihingian mo, ng mga bagay para sa sarili mo. Kaya marami pong mapapahamak. Diba? Pagkatapos ng tribulation period. Ayan. Diba? Now, then, ang rapture ay hindi po yung unang pagparito ng Panginoon. Hindi yan ang second coming. Hindi yan yung tinatawag na unang pagparito ng Panginoon. Hindi yan. No?
Sa rapture kasi, sisigaw lang siya eh. Sigaw ng arkanghel. Tandaan nyo, sigaw ng arkanghel, tunog ng trompeta, pangatlo, sigaw ng Panginoon. Ha? Boses na mismo. Pag binasa niyo 1 Thessalonians chapter 4, verse 17, makikita niyo, sumisigaw ang Panginoon. Sisigaw ang Panginoon sa labas ng mundo. Okay? Babangon yung mga unang may relasyon sa ating Panginoon Kristo. Lahat yun babangon. Yung wala relasyon, may iwan lang yan. Mananatili yan dyan. Darating ang panahon, bubuhayin din sila, pero harap sila sa bahagi ng luklukang tronong puti. Para hatulan. Yun po, yung kalagayan na ano. Ano po? Now, First Thessalonians, yan po. Chapter 4, verse 17, nandiyan na. Nakita mo nga kapatid. At walang maaaring hindi yan. Ayan. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa dapap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa papawid. Sa taas, labas ng mundo. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. See? Meeting in the air. Yan ang tinatawag. Pagtatagpo sa bahagi ng rapture. Yan. Galatians chapter 3, verse 26 to 27. Galatians chapter 3, verse 26 to 27. May mga nilalaktawan ako kapatid para mapaano tayo. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yan. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay binihis si Kristo. See? Binautismuhan kay Kristo. Tandaan natin, once na tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo, tandaan mo yung kasunod nun, ang bautismo sa iyo, mismo sa Espiritu Santo. Mananatili na sa iyo ang Espiritu Santo. Yun po yung bautismo sa Espiritu Santo. Si Kristo mismo, kaugnay kay Kristo sa bahagi ng pagkaroon mo ng relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Yan po, bautismo. Now, then, so ang rapture po, hindi po yung first coming, yung kanyang pagdating, sapagkat hindi po siya bababa dito. Ano po? Sa bahagi ng sanglibutan. Hindi po siya apak. Ano po? Now, kundi ito po yung bahagi ng tinatawag na pagdagit, no? Sudden snatching ng kanyang iglesia na kanyang katawan. Yung iglesia po, kalipunan ng mga mananampalataya. Kalipunan na mga may relasyon sa ating Panginoon Kristo. Yan ang tinatawag na iglesia. Kaya nakakalungkot, hindi na unawaan itong mga ano. Ang sabi ng Colossus 1:18, 19, diyan ba yan? Ayan. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Tandaan yung katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan manatili sa anak. Pansinin niyo, yung kanyang buong kalikasan, the nature of God, no, nanatili sa anak. Okay? At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay pagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. Yan po. So makikita po natin dyan.
Ito po yung ibig sabihin ng iglesia ng church. Ikaw, ako, ang bawat isa sa atin na mayroong relasyon kay Kristo. Ikaw ang bahagi ng katawan ni Kristo. At kung tawagin ka, ikaw ang iglesia. See? Hindi po yung building. Kasi pinanghawakan po nitong mga to, ng mga ilan, para maliwanagan po natin, baka mamaya katagpo nyo sila. Sa John chapter 10, verse 9, inaangkin nila yun. Yung nakasulat sa Biblia na iglesia, inangkin din nila na sila na yung iglesia. Yan. Samantalang matagal na to, 1914 na lang sila. Sabi niya, ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. See, ako ang pintuan. Kaya ngayon, naglagay sila, iglesia, pinangalanan kay Kristo. Nakikita nyo? Pinangalanan kay Kristo, tapos nilagyan ng pintuan, ang sino mang pumasok doon at umanib, maliligtas. Nakita nyo, anong tawag nito? Sabi nyo, walang quality sa ibang salita. Nilagyan ng pintuan. Kaya ngayon sila, pag nananambahan, pagdating ng alas 8, sasara yan. Kasi yung katawan ni Kristo mismo, yung building, yun ang kanilang paniniwala. Sa building na yan, kinakailangan, kaya mga nahuli na hindi nakapasok, nakikita nyo sa labas, nakaganyan lang sila. Nakadiin sila lahat. Kasi yung pinaniwala nila, nababalikan ng Panginoon, yung buong building. See? Yun ang katawan ni Kristo. See? Hindi yun. See? Ang sabi ng Biblia, si Kristo ang ulo, at ang iglesia ang kanyang katawan. Kalipunan yun ng mananampalataya na binili ng kanyang dugo. Acts chapter 20, verse 28. Ano yun? Kapatuduhan mo nang maguguluhan ka lang pag sinundan mo yan. No? Then, si Kristo, sabi niyan, ako ang pintuan. Ha? Si Kristo ang ulo, pansinin nyo, si Kristo rin ang pintuan. Ako ang pintuan. Ang sino bang pumasok sa akin, ay maliligtas. See? Ang nagsasalita ay ang ulo, hindi ang katawan. Ang pintuan nasa ulo. See? Nakukuha ninyo? Hindi sa katawan. Walang pinto sa katawan. Ang nangyari, nilagyan ng katawan, ganyan, templo, tapos nilagyan ng pinto, sino bang muhanib doon, pumasok doon, maliligtas. Walang pintuan sa katawan. Ang pintuan nandito. Pag kumain ka, dito ang pasok. Subo ka dito, saka katutuloy sa katawan. Ibig sabihin, dumaan ka na sa ulo, kalipunan ka na ng tinatawag na bahagi ng katawan. 1 Corinthians chapter 12, verse 12, yan yung katawan. Bahagi na mga iniligtas ni Kristo. Yung mayroong relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Yan. Chapter 12. 1 Corinthians chapter 12, verse 12. Yan na. Ayan. Sapagkat kung paano ang katawan ay isa at mayroong maraming mga sangkap. Pansinin nyo, isa lang ang katawan. Pero maraming sangkap yan. See? Magtataka ka ngayon, bakit ang daming daliri? See? Eh, mahalaga pala yung ibang daliri. Na ma-aksidente ako, sugatan ako rito, hindi ko na mabaluktot yan. So, hindi na ako makakatugtog ng gitara. Mahalaga pala yun. Ganun yan. Mahalaga na mayroon kang tainga. Mahalaga na mayroon kang ilong. Mahalaga na mayroon kang mata. Mahalaga na mayroon kang bibig. Yan yung katawan. Binubuo ng maraming sangkap, pero iisang katawan. Nakita natin, hindi yan yung ganun kung anong mga paniniwala. Ano po? Ito po ang mga bahagi na tinutukoy. May kanya-kanya tayong kaloob. Yung kaloob ko, yung gift ko, hindi mo kaloob. See? Yung gift mo, hindi ko kaloob. Ayan.
gumagawa ng lambat yan, kahit kanakalapat, pero hindi ko kaya yun. Hindi ko alam yun. Pag akong pinagawan mo, buhol-buhol lahat. May kanya-kanya tayo. Yan po yung bahagi ng katawan ni Kristo. Binubuo ng maraming sangkap. See? Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 27, kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. See? Maring ikaw ang pa. Maring isa, ikaw ang bibig. Meron tayong kanya-kanya. Pastor ako. Pero hindi ko alam. Meron lang na membro na kapag ka nag-share ng gospel, ako hindi niya ako maintindihan. Pero sa kanya, umiiyak. Nakukuha ninyo? Umiiyak. May kaloob siya na hindi ko kaloob. Yun. May kanya-kanya tayo. Yan. Pero bahagi tayo ng isang katawan na nararapat ipaglingkod sa Panginoon. Yon. Ang problema, kung ang katawan mo, kung ang sarili mo, anong tawag nito? Baldado na. Kakita kayo ng baldado? Yung na-stroke, mata na lang gumagalaw. Tapos tabingin na yung mukha. Wala na, pati kamay, hindi na may galaw. See? Mahirap pagka ganun ang larawan ng isang Kristiyano. Ano po? Okay? Binubuo ng maraming sanggap. Now, balik tayo sa second coming. Matthew chapter 24, verse 29 to 31. To 31. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapigatian, after rapture, tapos na rapture, tribulation, tapos na tribulation, 7 years, then darating kaagad ito. No? Ang yan. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapigatian, sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at nangangalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Pansinin niyo, yung bahagi ng mga kaganapan. Ha? Kaya sinasanay na tayo dito sa lupa. Tuloy. At kung magkagayon, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitagoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. Mananangis ang lahat ng mga angkan sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga adapaap ng langit at may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Verse 31. At susuguin ang kanyang mga anghel sa may matinding pakakak at kanilang titipunin ang kanilang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan upang mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Buong mundo. Ha? Pagdating ng Panginoon, anong pagkakaiba? Sa rapture, walang nakakaalam. Ang kukunin lang. Pero sa pagdating ng Panginoon, sa rapture doon lang sa ere. Pero sa pagdating ng Panginoon, makikita ng lahat. Yung lahat ng mga bagay na kaganapan sa langit, buo. Okay? Magde-display ang kalangitan ng mga bagay na pangyayari. Sabi niya, mangangalaglag ang mga bituin. See? Di-display ng fireworks ang kalangitan para lang iparamdam, ipakita sa lahat na dumarating, babalik ang Panginoon. Hindi na yan pag-ibig ang dala niya, pagbalik niya. Puot ng Diyos. No?
para wakasan ang kasalanan sa sanglibutan. Okay? Ulit-ulit na sinasabi ko, no? Hanggang ngayon nakakulong na sa ICC. Pilitin niya ang sinisikap niya matapos ang kasalanan, ang drugs, hindi niya matatapos yun. Pag natapos niya yun, hindi na babalik ang ating Panginoon. Siya lang makakatapos ng lahat ng uri ng kasalanan sa sanglibutan. Okay? Pagbalik niya, yan, nabi dyan, kikita natin, mananangis. Apo? Iba-ibang mga tanawin po yan. Ang sabi dyan, mananangis ang buong sanglibutan. Mga bansa, ang sabi dyan, tingnan po natin, sa Mark chapter 13, verse 24 to 27. Kaya sabi ko, inapura tayo ngayon, sinasanay na tayo ng Diyos sa lahat ng kaparanan na gaganap ngayon sa ating paligid. Na po, mga lindol-lindol na yan, sinasanay na tayo. Mga digmaan na yan, sinasanay na tayo. Para masanay tayo sa mga bagay na yan. Pero wala na tayo dyan. Hindi na tayo kasama dyan. Tagal na tayong kinuha. No? Yan, sa mga may iwan na yan. Okay? Anong sabi dyan? Mark chapter Mark chapter 13, verse 24 to 27. Tama ba? Mark chapter 13. Yan. Ngunit sa mga araw na yaon, pagkatapos ng kapigatiang yaon, yan din ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. Tuloy. At mangaglalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Okay? At kung magkagayoy, makikita nila ang anak ng tao na napariritong nasa mga alapaap na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. At kung magkagayoy, susuguin niya ang mga anghel at titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na hangin, sulok ng sanglibutan, mula sa wakas ng lupa hanggang sa dulo ng langit. Okay? Titipunin lahat yan sa kanyang pagdating. Na po, makikita po natin yan. Yan po yung mga paghahanda na tinatawag na Battle of Armageddon. Naririnig nyo yan. Ano ba? Sa Luke chapter 21, verse 25 to 28, magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin, sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Tidal waves. Yan po. Mayroon pa. Ang mga tao ay himatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapamakang darating sa sanglibutan sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. At sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa lapap, may kapangyarihan at dakilang karangalan. Okay na? Okay, thank you. No? Yan po yung larawan ng second coming. Yung first coming, hindi ang rapture. Ito po yung first coming. Okay. Kapatid, sundan mo John chapter 1, verse 1 to 2. Diyan Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. See? Verse 2. Ito rin ang pasimulay kasuma sa Diyos, kasama ng Diyos. Namo? Ayan. Sa verse 14, verse 14 lang.
At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalatian. Kalwalatian gaya ng sa bugtong na ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Nagkatawang tao ang sabi po diyan. See? Yan po yung first coming. Nagsalaman yung berbo o salita ng Diyos. Yan ang unang punta niya dito. No? Dala niya pag-ibig. Kaya nga sabi na yung namatay ng mga singer, Michael Jackson, give love, ano ba ito? On Christmas Day. Yun ba, di ba? Ganun. Bigay ka ng pag-ibig sa panahon ng kanyang pagparito. See? Kaya nagbibigay tayo ng mga regalo, pag-ibig. Pero ito, hindi na po yan pag-ibig. Darating siya rito, tatapusin ang kasalanan, ang kasamaan, lahat-lahat. Kaya kasama niya kanyang mga anghel para tipunin yung lahat ng mga bahagi ng mga pinili, hiniram. Karamihan diyan, pag binasa niyo yung Revelation chapter 17, makikita niyo yung lahi ng 12 tribes. Diyan yung lahi ng 12 tribes. Yan po yung mga pinili. Yung mga hindi tumanggap ng tatak sa noo. Hindi tumanggap ng tatak sa kamay. Yan. Yan yung mga pinili. Na po? Now, yan ang unang pagdating. Kaya nga, sa Philippians chapter 2, verse 6 to 8, yan, nabagamat siya ay Diyos, hindi niya pinahawakang makipantay sa Diyos. Bagkus sinubad niya yung kanyang kadiyusan at nag-anyong tao hanggang sa kamatayan sa krus. Binanggit doon, hanggang verse 8, naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Yun ang bahagi ng kanyang unang pagparito. No? Ang maging tagapagligtas. Kasi ang sabi ng Biblia, 1:4:24, ang Diyos ay Espiritu, no? At ang hinahanap ng Diyos na pagsamba, sambahin mo siya sa Espiritu. Yun ang katangian ng Diyos, ang kalikasan ng Diyos. No? At hindi mo pwedeng ipako sa krus ang isang Espiritu na walang anyo. See? Walang larawan, walang itsura, walang figura. Yan. Kaya makita natin, pumasok si Kristo sa laman para sumunod sa kamatayan. Yan po. Now, ang sabi diyan, inutusan niya yung kanyang mga anghel sa four corner of the world, of the earth, para sa bahagi ng pakikipagdigma. Okay? Digma, no? Makikita niyo yan sa chapter 16 ng Revelation. Ano po? Andyan po yan. Yung tinatawag na Megiddo, no? Sa west part yan ng Jordan, Megiddo. Diyan po sinasagawa yung bahagi ng pagsasagupaan ng mga kaharian ng araw. Diyan, sa Megiddo. Yan. Kaya nga, tawag dito ngayon, Battle of Armageddon, Megiddo. No? Battle of Armageddon. Magaganap yung bahagi ng sagupaan, laban ng liwanag at kadiliman, laban ng kasamaan at kabanalan. Yan po. Titipunin yan. Sa chapter 16 ng Revelation, talong-talo na tayo. No? 16, verse 13, para makita natin yung bahagi ng paghahanda ng mga masasama, ng mga evil. Meron po silang paghahanda. Nandyan? Pwede? Ayan. Ay, hindi yan. Chapter 16. Nahirapan yung ating projector. Tumatalon-talon na ako eh. Yan. At nakita kong lumabas sa bibig ng mga dragon at sa bibig ng hayop, Antikristo, at sa bibig ng bulaang propeta, ang tatlong espiritu karumal-dumal na gaya ng mga palaka, mga sipit. Lumabas sa bibig. Yun ang kanilang power. Pumunta sa lahat ng mga hari sa buong mundo.
para tipunin sila sa isang pakikidigma na gaganapin kalaban ng bahagi ng ating Panginoon sa Kristo, yung bumababa na ganyan. No? Yan. Ngayon, para makita natin yung larawan ng digmaang ito, Revelation chapter 19, verse 11 to 16. Yan yung ating responsive reading kanina, di ba? Oh. Makikita niyo yung resulta. Pagkaraan ito ay nabuksan ng langit, at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito ay tinatawag na tapat at totoo. Ang Panginoon yan, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata, at sa kanyang ulo ay mayroong maraming korona, diadema. Nakasulat sa kanya ang isang pangalan na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan, at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Tanda na siya ang namatay sa krus. Tanda na yung kanyang pagparito, puot ang kanyang dala. Okay? Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit, nakadamit ng malilinis sa puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. Okay? May matalim na tabak na lumabas sa kanyang bibig na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa, na mamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot. See? Alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makikita niyo yung pag nililigis mong ganyan. No? Puot yun. Ang ibig sabihin. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Okay? Yan po. Kita natin. Yun ang kanyang kanywa na darating na po para wakasan ang bahagi ng kasalanan sa sanglibutan. Kalaban ito mga ito ng three unholy spirit na nagpakawala ng mga sigbin sa katawan para tipunin naman yung mga hari sa buong mundo, lahat-lahat na po, at gaganapin ang kanilang digmaan, sagupaan sa Battle of Armageddon. Itong tinatawag na Battle of Armageddon. No? Sa chapter 16, verse 16 ng Revelation. Andiyan yan. Okay. Okay na? At tinipon nila sa dako na sa Hebro ay tinatawag na Armageddon. Katagang ano yan. Pero lugar po yan na kung saan dyan ginaganap ang sagupaan. Na po? Yung resulta ng sagupaan, makikita po natin yan sa Revelation chapter 19. Diyan din. Verse 19 to 21. Yan. Nabihag ng buhay. Makita po natin yan. Yan. At nakita kong nagkakatipon ang halimaw at ang mga hari sa lupa kasama ang kanilang mga hukbo upang kalabanin ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo nito. Nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad na propeta. Dalawa yan, Antikristo at ang bulang propeta na gumawa ng mga kababalagan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab na asopre. Pansinin po ninyo. Yung resulta ng kanilang sagupaan, lahat ng yun. Na po?
yung Antikristo, yung bulaang propeta, inihagis ng buhay doon sa tinatawag na ikalawang kamatayan. Alam ba ninyo? Ha? Magkaiba yan, ha? Hindi yan yung Hades na kausap ng mayaman si Abraham sa piling ni Lazaro. Magkaiba yan. Ito ang tinatawag na ikalawang kamatayan na nagliliyab sa asopre. Okay? Yan ang pinakapinal na kalalagyan ng lahat ng mga makasalanan. Okay? Una silang inilagay doon, yung dalawang ito. Pagkatapos ang diablo sinarhan sa bottomless pit within 1,000 years. Nilagyan ng selyo ng anghel, kinadinahan para hindi na siya makapanukso. Yun po. Nakasara na po yan, 1,000 years. Hindi siya pakakawalan yan. Ha? Andun lang siya nakakulong. Yung dalawa, na po, itinapo na, buhay. Yung kanila mga hukbo, pinatay lahat yan sa pamamagitan ng tabak ng ating Panginoon Kristo sa kanyang bibig. See? Maaaring mag-isip kayo, anong klaseng tabak ito? Pang-espada? See? Bakit ganun ka makapangyari na patay niya lahat? Makikita natin yan. Okay? Now, okay. Ang sabi diyan, ang tabak na ito, makikita nyo sa Hebrew chapter 4, verse 12. Yan po yung tabak. Nagmula sa kanyang labi. Ang salita ng Diyos, ayan, no? Salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay na italim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ang mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Yan po yung tabak, yung salita ng Diyos. Kaya makikita mo, walang taong pinakamatigas na hindi kayang paluhurin yan, hindi kayang paiyakin yan. See? Pag may kasalanan ka, kita mo kung gaano katotoo yan. Inuusig ka ng iyong budhi pag nagsalita yan. Yun yung tabak. Pinag-aralan natin dito noong nakaraan. Yung salita ng Diyos, tubig. See? Na nagbibigay buhay. Yun na kanya ibinigay doon sa babae. Kita na nyo? Nang binigay niya sa babae, ang sabi ng babae, bigyan mo ako Ginoo para hindi na ako pupunta rito sa ganito kalayo para sumalok. Sabi niya, okay, kung umuwi ka, sunduin mo yung asawa mo. Eh, wala po akong asawa. Tama, wala kang asawa. Dahil nagkaroon ka ng 5 asawa eh. Maaaring may divorce, maaaring may annulment, o kung ano-ano pa, may namatay. Eh ngayon, yung kinakasama mo, hindi mo asawa. See? Kabit mo lang. Nagli-live-in lang kayo. See? Maaaring ganun ang sinabi ng maaaring ganun ang pakaulugan. Pero ang bahagi ng hiningi ng babae dito, tubig. Yung tubig na yun, yung kanyang salita. Kasi sabi ng Panginoon, bubukal sa kanya. Kaya iniwanan ng kanya sinalok, sumisirit ng umuwi doon sa lugar ng kanya, Okay? Mahalaga sa kanya, pero mas mahalaga na nabasa yung bahagi ng kanyang pangangailangan. Yung salita ng Diyos na naglilinis, tubig na nagbibigay buhay. Yun ang napasa babae at yun din ang napasa lahat ng mga Samaritano na nakarinig doon ng salita ng Panginoon. Okay? Tubig, tabak. Tubig, tinapay ng buhay. Ano yan? Ano sabi ng Panginoon sa hindi lamang, Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa bibig nito. See? Tinapay ng buhay. Yun. Ang salita, ilawan, liwanag. Kaya mong kunin? Psalms awit 119, 105. Thy lamp is a light unto my feet,
Thy word. Psalms 119. 119, 119, 105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, tanglaw sa aking landas. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. See? Yan po yung salita. Yun din ang tabak na bahagi na pamatay sa lahat ng mga masasama. See? Tandaan, dalawa lang yung nilagay doon sa bahagi ng itinapon doon sa kalawang kamatayan. Yung diablo mismo, sinarhan doon. See? Tatayo niya ang kanyang millennial kingdom within 1,000 years. Yan. Pero yung mga pinatay na mga tauhan nila, pagdating ng white throne judgment, lahat ng yun, mabubuhay na maguli. Okay? Ngayon, mag-iisip kayo eh. Paano kaya yung mga sinunog? Ay dito, mayroon tayong ditong estranghero lang dito pero naging mayaman. Nung mamatay yung kanyang ama, pinakwan niya yung kanyang abo. Pagkatapos umakyat sa bundok, mataas, sinabog lahat doon. Yung abo ng ama. Pinadala sa hangin. Kumalat. Babangon yun. Kahit ano ka pa, sa kapangyarihan ng Diyos, lahat ng yan, mabubuhay na maguli para humarap sa kahatulan ng Diyos. Pag wala kang relasyon sa Panginoon. Na po? Now, na natin. Millennial Kingdom. Na po? Revelation chapter 20, verse 4 to 6. Tama-tama lang. Mahaba pa oras natin. Ito na po yung Millennial Kingdom. Pag-ahari ng Panginoon. Ito po yung hula ni Propeta Isaiah. Isaiah 9, 6, 7. Isisilang ng isang sanggol. Yan po. Isaiah 9, 6, 7. Sapagkat sa atin ipinaganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Sa panahon po na yan, matutupad yung mga bahagi ng sinabi ni Propeta Isaiah. Ano po? Panahon ng Millennial Kingdom. Ano po? Revelation chapter 20. Buksan natin to kapatid. 20 verse 4 to 6. Tingnan po natin ha. May liliwanagin po tayo dito. At nakakita ko ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang magmatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatuto tungkol sa Isos at sa mga pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan ito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggang hindi pa natatapos ang 1,000 taon. Pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sa halip, sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at mag-aari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Okay? Puri ng Panginoon. Alam niyo mga minamahal, yung mga kaganapang ito, darating ang Panginoon, revive ang buong Israel. Revival ang buong Israel.
Yung kanyang pag-aari dito. Ano po? Karamihan dito, kababayan niya. No? Yung kanyang pagbubuhay na yan. Ano po? Yung mga hindi tumanggap ng tatak. Ano po? Sa bahagi ng kanilang mga at hindi sumamba sa Diyos. Diyos-Diyosan na si Antikristo. Now, liwanagin po natin, mayroon pong pastor na nagpahayag na ito ang kauna-unang pagkabuhay na maguli ng lahat. Mali po yun. Mali po yun. Kaya lang sinabing una kasi may susunod pa na ikalawa na po yung harap sa judgment seat of Christ. Now, yung unang-unang pagkabuhay, ito yung nandun sa sinapupunan ni Abraham. Sa Lucas 16, talatang 22, at namatay ang pulubi, si Lazaro, dinala ng anghel sa piling ni Abraham. Yung lugar pong yun. Yan po, yung kinalalagyan ng mga tao sa lumang tipan ng kanilang kasalanan, hinuhugasan lang o tinatakpan lang sa pamamagitan ng dugo ng hayop. See? Kaya sila nakatipon lang doon. Nakatambak lang sila. Hindi sila direktang makakyat sa langit kasi dugo lang ng hayop yung kanilang ginagamit na handog. Yan. Yun ang unang pagkabuhay. Kaya makikita natin sa Matthew chapter 27, verse 51 to 53. Sabi diyan, nung mga buhay ito, pagkabuhay ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, nangabiyak ang mga libingan. See? Yung kanilang mga kinaroroonan, at nagsibangon ang mga nangamatay na mga banal sa panahon ng lumang tipan. Yung kanilang panahon ng lumang tipan, dugo lang ng hayop. Yun. Nangabuhay yan. Sa Hebrew chapter 12, verse 22 to 23, at nagsipasok sila sa bayang banal, ang bagong Jerusalem, sa langit. Nakita ng marami. At nakita dyan, ang sabi dyan, ang nakakita dyan, mga anghel. Lahat-lahat na nakakita dyan. Sa verse 23, makikita mo, nakita sila ng hindi mabilang na mga anghel. Tuwira na po yan, ang mga glorified body. Ito po yung mga Israelita. Kila Abraham, David, lahat-lahat ng yan. Propeta Samuel, sino-sino man dyan, lahat-lahat. Nabuhay na yan, na maguli. Glorified body. Yung mga nandun na nag-antay ng kamatayan ni Kristo at pagkabuhay na maguli. See? Kaya pag binasa mo yung Ephesians chapter 4, verse 8 to 10, makikita mo yan dyan. No? Dinala sila ng ating Panginoon Kristo. Yung mga bihag na yan, nandun na yan. Buong-buo na yan. No? Hindi na, kapatid? Okay na. Ibali na. Okay na? Now, sana. Okay. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Okay? Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kalalimang bahagi ng lupa. Ang ating Panginoon Kristo yan. Tandaan niyo, nung mamatay ang ating Panginoon Kristo, ang kanyang espiritu pinagtagubilin sa kanyang Ama. Ang kanyang katawan inilibing. No? John chapter 19, verse 41-42, inilibing ng dalawa. Ni Nicodemo at saka Joseph of Arimathea. Yung kanyang kaluluwa, bumaba doon. Ha? 1 Peter chapter 3, verse 19 to 20, sinambatan niya yung mga nandun sa bahagi ng Hades. Yun. Ano po? Now, yun ang unang pagkabuhay. Ha? Ikalawang pagkabuhay sa bagong tipan. Biyaya. Ito na po tayo ngayon. Sa biyaya. Hindi na sa lumang tipan na dugo ng hayop. Dugo na ni Kristo. Ito. Sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 17. Yan ang ikalawang pagkabuhay na maguli. At tayo na yan. Na po, yung ating mga mahal sa buhay na. Diyan babangon. Kung datnang tayong buhay ng Panginoon, kasama rin tayo dyan. Okay? Nakuha mo, kapatid? Di wag na. Ayaw na. Doon nakukuha na nila. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 17. Yan. Ang ikatlong pagkabuhay
ay ito, yung tinutukoy niyang kauna-unang pagkabuhay. Ano po? Ito naman po, mga martyrs. May kanya-kanya yan eh. Mga martyrs sa panahon ng tribulation period. Yun ang bubuhayin doon. Makakasama ng ating Panginoon sa 1,000 years. Yan. Yung huling pagkabuhay, ito yung ngayon, yung haharap sa luklukang puti ni Kristo. Lahat ng patay, maging ang dagat magbibigay, maging anuman, maging ang tinatawag diyan na kamatayan. Ang kamatayan na yung lahat ng sementeryo diyan, lahat-lahat. Pati mga hindi nilibing sa sementeryo, kamatayan. At saka yung tinatawag na daigdig na mga patay, yun ang nasa Hades. Ha? Nasa Hades na tinatawag. See? Yung kinaroroonan ni Abraham dati. Yan. Daigdig ng mga patay. Yan. Yun ang paghuli na bubuhayin. Ano po? Now, ang 1,000 years na paghari ng Panginoon Kristo dito sa lupa, ano po? Lahat ng katagang wala nandyan na. Alam niyo? Lahat ng katagang wala nandyan sa paghahari ng Panginoon. Anong wala? Ano ba naranasan natin dito sa pagpanganak tayo? Lahat ng wala na yun. See? Wala ng gutom. Wala ng pagtanda. Wala ng kamatayan. Kasi kasama mo na yung buhay. Diyan chapter 1 verse 4, sa Kanya ang buhay. Wala nang pwedeng mamatay. Dinatnangan niya yung mga buhay, mga patay, pinagbubuhay niya para makasama niya yan. Wala na. Wala ng gutom. Wala ng problema. Lahat wala. Wala. See? Ano magiging kalagayan mo? Napakaganda. Unity, hindi na politika, kundi spiritual na buhay na mula sa ating Panginoon Kristo. 1,000 years. 1,000 years. Ay, ngayon lang, hirap akong bumangon pag nakahiga. Eh? Noong nakaraang gabi, mas matindi yung pakiramdam ko. Magdamag, ako nakaupo, gising ako. Totoo po yan. Pananagutan ko sa Panginoon pag nagsinungaling ako. Kaupo lang ako, ayaw kong ihiga. Kasi maya-maya lang nasa CR ako. CR akong ganyan. See? Hindi ko kayang bumangon. Matindi ang pakiramdam ko hanggang dito. Kumikirot yan. Alam yan ang aking may bahay. 80 mahigit pa lang ako. Imagine. Gaano kahaba ang 1,000 years sa piling ng Panginoon. Gusto niyo makita ang larawan ng 1,000 years? Kung sino mga nabubuhay diyan, kung ano yung mga bahagi na kanilang nararanasan. Isaiah, inilarawan ni Isaiah chapter 11. Tuklasin mo kapatid, Isaiah chapter 11. Simula ka sa talatang 6 hanggang 9. Okay na? At ang lobo ay tatahang kasama ng kordero. Nilalapa niya yan dati. Ha? Nilalapa niya yan. Paborito niya yan. Ngayon, makita mo, ang lobo ay tatahang kasama ng kordero. At ang leopardo ay mahihigang kasiping ng batang kambing. At ang guya at ang batang leon at ang patabain na magkakasama at papatnubayan sila ng munting bata. Batang maliit siya magiging kalaro-kalaro. Tuloy mo. Mayroon pa. At ang baka at ang uso ay manginginain ang kanilang mga anak ay mahihigang magkakasiping at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. Isipin mo. Yung leon, ang pagkain niyan, karne. Ha?
Paborito niya yan. Lahat ng mga karne na linalapa niya. Pero ngayon kakain siya ng dayami, ng damo. Katulad ng baka. Yan. At ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga, sanggol, ng ahas, at isusuot ng batang kahiwalay sa suso ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong, kobra. Hindi sila magsisipanakit o magsisipanira man sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Yan po. Lahat kagandahan na magaganap. Lahat peaceful, lahat wala ng kapahamakan, wala ng mapanganib, wala ng tukso. See? Nakakulong na yung manunukso. Wala na, yung dalawa tinapon na sa nagliliyam na asopre. See? Anong gobyerno ang makikita mo ngayon dyan? Mararanasan mo. Pero alam niyo mga minamahal, sabi ko nga ito, paniniwala ko sa akin lang. Exclusive lang ito sa bansang Israel. Sa kanyang mga kababayan, sa kanyang kalahi. Okay? Hindi tayo kasama dyan. 1,000 years lang yan. Okay? Pag-rapture sa atin, pagbatak, hindi naman tayo kasama doon sa ukbo na bumaba. Nanlumipol sa lahat. Andun pa rin tayo. Yun ang aking paniniwala. Kaya pag binasa nyo sa Revelation chapter 10:1, ang sabi ni Juan, sabi ng anghel, isulat mo ito. At nakita ni Juan, bumababa ang New Jerusalem. Dito na. Kasama ang Diyos. Ama. See? Doon ako naniniwala. Bababa ako rito. Forever na yan. Wala na yung lahat ng bagay, wala na yung sanglibutan, wala na yung dagat, wala na lahat ng bagay. Makikita mo yung tanglaw, wala ng araw, liwanag na lang ng kalwalatian ng Diyos. Ang lumiliwanag dyan, wala ng gabi, wala na lahat. See? Imagine kung paano ka maging anak ng Diyos. Gaano kaganda ang iyong katayuan. Gaano kahanda yung mga pangako at preparasyon ng Diyos para lang sa iyo. Ang sabi ng Biblia dyan, panahon na yan, pupunasin ng Diyos ang ating mga luha. Wala na. Tingnan nga natin, Revelation. Andiyan yan Revelation chapter 21, verse 1 to 4. Diyan tayo magtatapos. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang at ang dagat wala na. Okay? At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na naandang gaya ng isang babaeng kasintahan na gagayakang talaga sa kanyang asawa. Ikakasal. Okay. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya ay mananahan sa kanila at sila magiging mga bayan niya at ang Diyos din ang sa kanila at magiging Diyos nila. Okay? At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga bata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man o mga bagay ng una ay naparam na. Lahat pawang bago. See? Ito po magiging katayuan po. After ng millennial kingdom, magaganap po yan. Sabi niyo, nakita ko ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit. Diyan po ako naniniwala. Nandun po ako. Hindi ako kasama sa 1,000 years. Para yun sa bayang Israel. Kaya nga kanilang, ang pag-aari ng Panginoon, yung Jerusalem mismo, yan ang pinaka-center. Ano po? Sa mga susunod, pakakawala ng Diablo,
Pupunta yan, naririnig niyo, nababasa niyo yung Gog and Magog. Pag-aralan natin. Ano ba? Sino yung Gog? Sino si Magog? No? Karamihan nakala nila, tao yan. Isa lang ang tao dyan, si Gog. Okay? So, puri ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang banal, salamat po sa iyong mga salita na sinasaysay po namin, Panginoon, ang mga kaganapan, mga hanay na magaganap. Salamat po na sa ganitong kaparanan. Nakita po namin, Ama, ang kalagayan ng pagkakaiba ng mga katotohanan. Purihin ka, Panginoon, sinasaysay mo po na matuklasan namin ang mga bahagi, Diyos, ng mga pagpapala, si kalalago ng aming pananampalataya. Salamat po sa bawat yugto na nakikita po namin sa banal na kasulatan na ang lahat ng ito, Diyos, ninais pong maganap. At dahil mo nakita rin namin na preserve mo po ang bahagi ng iyong mga anak na kung saan, o Diyos, naroon ang katiyakan. Purihin ka, O Diyos, at pagpalain mo po kami lahat sa pangalan ng Kristo. Amen.